Kumusta kayo mga kapatid? Wala bang ano ngayon, laro, no? Masya Allah. Aray ko. Para kayo nanonood ng bold, ah. Ay, sorry. Naka-live pala tayo. Sino kasi nag-live? Aliwoy ko naman. Pag mo agad i-live pag hindi tayo nag-start. Alam mo namang minsan balahura tayo. Okay. Ang balita. Sa Congress. Okay. So, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. So, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa Sunan al-Fitra. So, tapos na tayo sa mga kuko. Hindi kuko, siwak pala. Tama? Di ba yung panghuling discuss natin ay siwak? Tama? Ngayon, sa bahagi ng fitra mga kapatid, so ito ay tulad ng nakasaad. Nakikita ba ninyo yung ano? Hindi. Ha? O may mga problema lang talaga yung mga mata niyo? Hindi yung text nakikita naman. Maliit. Yung brightness. Paano ba i-reduce ang brightness na yan? Hindi, dito sa laptop yun. ang brightness dyan sa projector, baka dyan. So, it's ang komprehensibong gabay sa mga practical na aspeto ng sunnah at jurisprudence na tumutugon sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga Muslim sa pagpapatupad ng tamang kalinisan ayon sa Islamic teachings.
Ayan mga kapatid. So ang sunan, tulad sabi natin at naipaliwag natin yan, ang sunan ng fitrah. Basta natin yan. Okay. Ano rin yan? Natalaan na yan. Okay, andito tayo ngayon sa section 4, which is pagpuputol ng mga kuko. Kabilang sa sunan al-fitrah ay walang iba kundi ang pagputol sa mga kuko. Ayan. So, ang pagputol sa mga kuko, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang ganda ng kuko niya, no? Na pagkaisahan ng apat na madhab. So, meron tayo niyan. So, nakasaad dyan, no? So, ang pagputol ng makuko ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng personal na hygiene na itinakda ng Islam. Hindi ito simpleng gawain lamang para sa kagandahan, kundi isang obligasyon na may malalim na kahulugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? So, batay sa tinatawag na batas, mga kapatid, ano ba ang pagputol sa kuko? Anong hukom? So, ang hukom ay recommended siya. Inirekomenda ang pagputol ng mga kuko at ito at ipinahayag din ang ijma o consensus ukol sa bagay na ito ay mustahab, na ito ay sunan. So, kaya nga at may mga komento ang ating mga ulama, walang napatunayang anumang pamamaraan tungkol sa paggamit ng paggupit ng mga kuko ng propesa. Kasi baka maitanong ninyo, paano ba pinutol o ginupit ng propeta salam ang kanyang kuko? Although may mga scholar na nagsuggest at nagmungkahi na alin yung mauuna at alin yung mahuhuli. Subalit, walang napatunayan mula sa hadith ng Propeta Muhammad yung lalaki ba, hintuturo ba, o palasingsingan, o kaya hindi liit. Walang ganon. Pero ang meron lang general proof, yun yung hadith na nakuha natin last week, yung kanan na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ajibut tayammun. Ibig sabihin, inuuna niya yung kanan. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan yung left or right, nasabi natin na mas mainam na ito ay right. Okay? Pero, doon sa right na yun, ano ba yung mga daliri na inuuna? Napakadetalyado na, mga kapatid. O kung pag matukoy natin na, halimbawa, hinlalaki, ano ba yung dapat dito? Kanan ba o Subhanallah. O gilid ba yung uunahin? O yung, yung gitna ba yung uunahin? Ano ba? Okay? O ingrown ba? O di ba? So, expert yan yung mga manicurista. Malinaw? So, walang napatunayang anumang pamaraan tungkol sa paggupit ng mga kuko mula sa Propeta Salam. Sinabi ni Imam Nawawi, sinabi ni Al-Ghazali sa Ihya, sisimulan, ito suggest lang ng mga scholar, sisimulan sa hintuturo, ito may hintuturo, okay, ng kanang kamay. Ang palasinsingan ito ay lalato. Okay. So, sisimulan sa hintuturo ng kanang kamay, pagkatapos ay sa gitna, pagkatapos ay sa palasinsingan, pagkatapos ay sa hinliliit ng kaliwa hanggang sa hilalaki nito. Oo nga, kanan pala, sorry. Brown out. Oh. Pagkatapos ay hindi. Talagang kaliwa, sabi, palasingsingan, hindi liit, okay? Ano muna? Pagkatapos ay hiniliit sa kaliwa, hanggang sa hilalaki sa pabalik. Okay, pabalik mga kapatid. Malinaw? Pagkatapos ay sa hilalaki ng kanan.
Magtatapos ito, parang iikot. Oh, tammark. Parang ganun ba? Ay, grabe naman. Grabe naman yan. Okay? So, yun, parang ganito, tapos ganito. Magsisimula sa kanan, magtatapos sa kanan. Yon. Yan. Okay. So, ngunit, ito ang sinabi niya na, ipinagtanggi sa kanya Imam Abu Abdillah Al-Mazari, may mga scholar, isang imam na kaalaman sa usul o kalam. Sabi ni Ibn Hajar, tinanggihan ni Ibn Daqiq Al-Eid ang pamaraan na binanggit Al-Ghazali at ng mga sumusunod sa kanya. At sinabi, walang pinagmulan ang lahat ng iyon at ang pag-imbento ng isang gawain ay tinuri na mustahab na walang patunay ay hindi katanggap-tanggap. I mean, siguro, ano lang nila yun, or recommended lamang para sa napakahalaga. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang lesson dito, mga kapatid. Kapag tayo ay lalo pat kapag pinag-usapan natin yung mga katulad dito, mga fiqh o kaya mga Islamic or pambabatas, ang opinion ay opinion mo, ang opinion niya. Pero wag mong bigyan ng palaisipan yung mga tao na iisipin nila na ito ay sunna ng Propeta Muhammad sallam. Kasi once na kapag iniwan mo yun sa ere at iisipin ng tao, makahabang buhay na ituring na yun ay sunna na hindi naman pala sunna. At kapag nangyari yun, magiging bida yung kanyang ginawa. Dahil sa iyo. Dahil sa hindi mo sabihin natin, hindi mo paglinaw sa usapin sa bagay na ito, mga kapatid. You know? Okay? So, walang napatunayan na anumang hadith tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga daliri kapag naggugupit. No? Sa walang napatunayan tungkol sa pamaraan ng paggupit ng mga kuko o pagtatalaga ng isang tiyak na araw para rito mula sa Propeta Sallam. At anumang inaangkin na tila na tula o kaya sabi natin narration tungkol dito na inuugnay kay Ali ay tinatawag na huwad. So, ibig sabihin, walang proof na ito ay ginawa ng Propeta yung pagkakasunod-sunod sa mga daliri, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya mag-ingat tayo sa mga practices na yan, na Friday ka lamang, para bagang tinutukoy mo, kung sa jamong kinukuha yung Friday, tuloy na Friday na ito ay araw ng paggupit. O, ini-schedule mo. Walang problema na schedule mo kasi yun lang ang oras mo, pero ang schedule mo na ito ay bahagi at ang intention mo dito ay iniisip mo na ito bahagi ng din, hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Yes, alam natin na every Friday kasi bakit ang sunna ang paglilinis, ang pagliligo ng Friday. 'Di ba? At practice na natin na kapag naligo tayo o kaya bago tayo maligo, kasama na yung paglinis ng mga kuko. Right? Ano? So, pagdating sa tinatawag na paglinis bilang pangkalahatan, it is a sunna. Kasi nga, ang propesya lang ini-encourage tayo na maligo at maglinis bago tayo pumunta ng Salatul Juma. You know? Pero sa mga detalyadong bagay na gaya halimbawa ng paggupit ng kuko sa tuwing Friday dahil ito ay sunna, ayan ay walang batayan. Yan ay tinatawag na walang batayan. Pero kapag ang intention mo dahil ito ay Friday kasi sunna ang paglilinis, walang problema. Okay? Walang problema. Nakadepende. Pagdating sa pagputol, na pinahihintulutan ng pagtatapo ng mga kasi may issue pa dito. May mga practices na sinasabi na nakikita niyo ba ito na pag naggupit sila ng kuko o kaya nagpagupit sila ng kanilang buhok ay ibinabaon nila sa lupa. Sino nakakita at naka-encounter dito? Yes? Sa Akika. Sa Akika? Binabaon nila yung kuko sa o yung kuko at saka yung ng bata at saka yung para daw maging matalino. May mga kaakibat na paniniwala. O, tapos ang iba ay ang paniniwala nila, ang iba bukod doon, halimbawa sa lupa, bakit sa palagay niyo, bakit kaya inilibing nila doon sa lupa? Yung mga kuko nila, yung mga lalo pa kasi sabi na patay na kasi, kailangan ilibing ang patay. Patay na kuko. O kaya yung kanilang mga buhok,
no? Pag nagupit na, inilibing nila sa lupa. Sa palagay niyo, anong kanilang paniniwala? Paniniwala nila o paniniwala mo? Ha? Okay. Pero sa palagay ninyo, it's okay or not? Okay ba yun? Basta trip mo lang. Yan yung mga superstitious belief. Walang tulapan yan. Walang nakalagay sa sunna. Yan yung paniniwala ng mga non-Muslim. Dinala na ng mga, minsan, pag mga Muslim na mangmang, nakiayon na rin. Pag nagputol ng buhok ang mga kababaihan, ano bang mas mainam? Mas mainam bang itago at itako? Ito na nga, pag-uusapan na nga natin. Ito na nga yung tanong ko kung ano ba talaga yung dapat. You know? So, pinahihintulutan ang pagtatapo ng kuko saan man. At hindi kinakailangan ilibing ito. You know? Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay tinanong, kailangan bang ilibing ang nalagas na buhok at mga ginupit na kuko sa lupa? So sumagot siya, hindi ito obligado. Maaring itapon sa basurahan at lahat ng papuri ay para sa Allah. Walang patunay na nagsasaad ng obligadong paglilibing nito. Kapag itinapon ito sa basurahan, ay sapat na at ang lahat ay papuri sa Allah, sabi niya. Now, si Ibn Uthaymin naman ay itinanong, ano ang dapat gawin ng tao sa nalagas na buhok o kuko? Mang kanyang inalis mula sa kanyang sarili na buhok at kuko. At ang patunay nila rito ay ang ginawa ng mga sahaba. So mayroon silang patunay, yun ay ginawa ng sahaba. But take note, hanggang sahaba lang ha? Okay? At hindi na umakyat kay Propeta Muhammad sallam. Hanggang sa sahaba lang. Kaya kung ito ay magiging madali, ay mabuti. At kung hindi naman, ay walang masama na ilagay ito saan man. You know? So, ganun din, as sinabi rin niya, ang buhok na galing sa ulo o sa balbas ng lalaki, ano ba? So, anong gusto mong sabihin natin? Para social pubic hair? Okay. Lahat ng ito, kapag itinapon sa basurahan o saan mang lugar, ay walang masama dito. Sapagkat sa pagkahiwalay nito mula sa tao, nawawala na ang karangalan nito. Ibig sabihin, kasi kapag nakadikit pa sa atin yung bahagi ng ating katawan, may karangalan pa bilang tao. You know? Pero kapag nakahiwalay na ito, nawawala na yung karangalan dito. Manino mga kapatid? Subalit may ilan sa mga salaf na nagsabi na narapat na ilibing ito. Ibig sabihin, ilibing ang anumang manalagas na buhok o kuko mula sa kanya. Kaya kung gagawin ng tao, ay walang masama. At kung iiwanan niya ito sa basurahan o saan man, ay wala ring masama. You know? So, nasa sayo yan mga kapatid. Pero wag gawin mo man ito, wag kang maglagay ng kaakibat na paniniwala. Sa ospital, pinutol yung pa. Tapos, itinapon na, may kakasala na tayo. Itinapon ng ospital, hindi na binigay sa'yo. Ibig sabihin, batay sa pahintulot. Kasi bakit pinutol? Wala na yun. Kasi, yung tinatawag na nagsisilbing bahagi ng kapag nawala ito, nawawalan ka ng buhay. You know? Pero yung bahagi ng alam mo, pag naputol yung kamay mo, hindi naman yun, hindi man nawawala yung buhay mo eh. Dahil sa pamamagitan ng pagputol ng kamay. Mga kapatid. So, tulad sa nasabi natin kanina, ano mang naiwalay sa tao na bahagi ng katawan, ay hindi na ito, sabi natin ay, kumbaga hindi na sagrado. Okay. Yes. Sino nag-ipon noong unang panahon? Hindi yan inipon ng mga sahaba. Wala. Kasi may mga damit siya na mga nasa museum.
Yan mga sumisiw, ito yung mga, kumbaga, natitirang mga ano. Pero hindi naman, kaya nga, i-display lamang, pero hindi ibig sabihin na yun ay may baraka. Hindi, wala naman doon sa parang. Kumbaga, meron pang gumawa. Gumawa na ano. Para ipunin yung mga bagay. Siguro mayroon, yung mga halimbawa hanggang sa mga sahabay na, no, sa panahon ni Aisha, hindi na, kumbaga, ay nanatili, na i-preserve. Kung yan ay napatunayan na ito nga ay gamit ang propeta salam, alam mo yung mga baluti niya, yung kanyang mga shield, di ba? Yung kanyang mga pananggalang. Or sa Madina. Kaya pinapreserve dito kasi may mga tao na gumagawa ng exaggeration sa kanilang religion. Na pag once na pinayagan ito, maaaring haplusin ng mga tao at magtabarok sila doon. Yun ay bagay na ipinagbabawal. Mga kapatid, yes. Yung ano pala, for example, yung may galit sa'yo, tapos yung buo gagamitin sa Pagkukulam. magic o ba sa mga Okay, ilibing mo na para hindi magamit. So, speaking of kuko, mga kapatid, ang Arabic ng kuko ay dhufur, ha? Kara. Yan ay kuko. So, yan, dhufur, azfar. Panglam yan ay azfar. Para sa inyong kaalaman. So, ang kuko, o dhufur, meron na ito ba ay pangbabae at ito ay panglalaki. Pwede siyang pangbabae at pwedeng pang lalaki. At pwede nga tinatawag na sa Quran, ang ginamit namin is dhufur. Ano ba to? Ay, pangit itong ano ninyo? Kaya nga pwedeng sabihin ng mga ano na, kaya nga yung word na taklimul azfar, nakalagay sa hadith, makikita mo yan. Wa taklimul azfar. Ay nasaan yung taf'il sa sarf mula sa salitang kalam, nang ibig sabihin ay ang pagputol ng bahagi humaba na lampas sa laman ng daliri. Hindi yung sagad. Kaya tingnan mo, disadvantage kapag sagad yung pagputol kasi masakit talaga siya. Kaya nga sa Arabic, subhanallah, makikita mo yung napaka-specific na binanggit na ano, na sabihin natin sa mga teksto ng hadith. Kaya nga takalim, kalam, yung kalama, ang kalam, usually ang alam natin kalam ay panulat. Pero mayroon pang iba pang meaning, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ng kalam. Pag taklim, al-adfar, ito yung pagputol ng kuko na kung sa lalagpas ng bahagya doon sa laman. Hindi sa sagad. Yun, kaya nga takalim, very specific yung pagkabanggit sa hadith. Okay? Linaw? At, yun nga, at ang kulama, may word na kulama, from the word kalam, kulama, ito ang bahagi ng kuko na napuputol. So, halimbawa, pinutol mo yung kuko na naputol na, ang tawag dyan is kulama. Okay? Putol na. Kulama. Malinaw? So, yun yung, kaya nga't masilan sa Arabic. So, yun nga, ito ay napagkasunduhan ng apat na madhab tulad ng sinabi natin at ito ay ijma, consensus na recommend talo ang mga scholar o tungkol sa paggupit ng mga kuko, pag-alis ng buhok sa kilikili o pag-ahit nito para sa mga nahihirapan na bunutin at sa gayon yung pagtinatawag na pagtutuli na ang lahat ng ito ayon sa kanila ay isang sunnah na ipinapatupad, pinagkaisahan at kanais-nais maliban sa pagtutuli kasi khilaf ng mga scholar yan, mga kapatid, at darating tayo dyan. Sapagkat ilan sa kanila ang nagtakda rito bilang isang obligasyon. Okay? Tungkol naman sa paggupit ng mga kuko, ito ay pinagkaisahan na sunnah. Si Ibn al-Arabi ay nagpunta sa pananaw na obligadong gawin ang lahat ng mga katangian ng fitrah at sa bagay na ito, sinabi niya, sa aking pananaw, ang 5 katangiang binanggit sa hadith na ito ay lahat ay wajib. So para sa kanila, yung 5 dito nakasaad sa hadith ay tinatawag na wajib. Ano yung una? Yung khitan, yung pagtutuli. Pangalawa, pag-alis ng buhok sa masilang bahagi ng katawan o bulbul. Pangatlo, paggupit ng bigote, pagputol ng mga kuko, at ang pagbubunot ng mga buhok sa kilikili. So ayon sa ilan sa mga scholar, ito ay wajib para sa kanila. Of course, ang hukom nito ay hindi nagkaroon ng pagkakasundo, mga kapatid. Malinaw?
Mayroon tinatawag na khilaf yung mga fuqaha dito. Okay. Kaya hahayaan na lamang, hindi na mananatili ang kanyang anyo bilang isang tao. Halimbawa, kukuiwan mo, para kang, okay, parang witch na. Oh, no? Para kang dami mong ger. Okay. Di ba? Pag iniwan ito, hindi na siya tinatawag na normal na tao, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, papaano pa kaya kabilang sa mga Muslim? Di ba? So yun yung katwiran ng ilan sa mga scholar. You know? Ganito ang kanyang sinabi. Ngunit, yung ganung opinion, pinuna siya ni Abu Shama. Ng Sharia para maging isang obligasyon. Sapat na ang likas na hilig ng mga tao. Kaya't ang simpleng pagbibigay na hikayat o recommendation ay sapat na ito. Ay, sabihin, nagtatalo tayo mga ulama regarding sa 5 na yan, kung ito ba wajib o kung ito ba ay mustahab. Kaya nga doon sa mga nagsabi na, pero of course, but majority of the scholars, sinasabi na ito ay sunnah. Even yung tinatawag na circumcision, ito ay tinatawag na sunnah para sa karamihan ng mga ulama. You know? So, pero may mga mahigpit ang mga ulama dito sasabi na ito ay tinatawag na obligasyon, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. You know? Kasi nga, kasi paggupit ng bigote, pagpaputol ng kuko, di ba? I mean, ito ay bahagi ng kalinis at pagsasaayos, kaya naman ang is recommended lamang. Now, ito yung mga patunay, walang duda. Ang patunay, nakasasadit na yan. Diba? Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu, wa qassu syarib, wa taklimul advar, wa natful abat. Ang fitra ay 5, ang pagtutuli, ang pag-aalis ng buhok sa masilang bahagi ng katawan, o tinatawag na bulbul, ang paggupit ng bigote, ang pagputol ng mga kuko, at ang pagbunot ng buhok sa kilikili. So, ang hadith na ito ay nagbibigay ng malinaw na gabay ng kahalagahan nito sa ating araw-araw na kalinisan. Talagang sinarili yung no? Okay. At gayon din, meron sa hadith si Aisha radhiyallahu anha, na kung saan sinabi, yung sulat na kay Aisha ay merong dinagdagan ng 5, na kung saan ito yung tinatawag na 10. Okay, pagdating kay Aisha ay tinatawag na 10, mga kapatid, natapag natin yan sa mga nakaraan. 10 ang kabilang sa fitra. Una-una, yung tinatawag na qassu syarib, paggupit sa bigote, wa ifa'ul lihya, pagpapahaba ng balbas, paggasiwag, paghugas, sulukan ng daliri, o pagbunot ng buhok sa kilikili, pag-aahit ng buhok na masilang bahagi ng katawan, at ang paggamit ng tubig, paglilinis gamit ng tubig pagkatapos dumumi. Sinabi ni Zakaria, na sinabi ni Mus'ab, nakalimutan ko ang pagsampo, maliban na lamang kung ito ay ang pagmumug. Malinaw? Okay, so ang hadith na ito ay nagbibigay ng mas detalyadong listahan, nagsasama ng 10 katangian kabilang sa ang pagputol ng mga kuko bilang isa sa mga mahalagang aspeto ng fitra. So yun, walang tanong sa tinatawag na kuko, mga kapatid. Anong tanong sa kuko? Yes. Ano? Pagbunot sa, darating tayo dyan. Sunod yan. Yes. Ito, darating tayo dyan. Lahat ng pagbunot, mga kapatid. Mayroon nga iso sa pagbunot sa kilikili. Pwede bang magbunot ng kilikili ang ibang tao para sa atin? Yes. Aha. Good question. Actually, yung pagbunot ng puti, ito hindi pinapayagan ng Sharia na bunutin lamang sa mga inirekomenda na ahitin o kaya sabihin natin putulin, kagaya ng kilikili at kagaya ng masilang bahagi ng katawan. Pero yung hayagan, kagaya ng halimbawa dito sa balbas o kaya sasabihin natin dito sa buhok,
ay hindi ito pinahihintulutan ng Sharia ang pagkuha o pagbunot. So, haram yun, Ustad. Ayon sa ilang mga ulama, ito ay bawal, haram. Kasi bakit? Ay, anong dahilan? Una-una, dahil nakalagay sa hadith. Pangalawa dito, yun ay nagsisilbing liwanag mo sa kabilang buhay. Ang dami nang nabuo. Hindi na. Kasi mas kailang bahagi ng katawan yan. Kasi una-una, pag nagugas ng patay, hindi po rin ikaw nagugas ay pribiliyo kang tingnan yung kanyang tinatawag na pribadong katawan. You know? So, hindi pwede. Ang ano lamang, yung mga hayaga na pwedeng makita ng ibang tao, na kung saan yung kuko, at saka yung sabihin natin, yun yung sa daliri, at saka sa kamay, at saka sa paa. You know? Ang kabilang hasan ay walang duda. Ito ay kabilang sa hasan. Bakit naging hasan? Kasi ang ilaw, nakalagay sa hadith, na magsisilbing ilaw yun sa araw ng paghukom ng isang tao. You know? So ngayon, kung binunot mo lagi, wala ka ng ilaw dum. Brown out ka na sa kabilang mo. Huwag mo na siyang bunutin. Kung gupitin siya, alam ka namang iwan mo yung para paggupit. Hindi. Walang problema na kapag dala yan sa paggupit, magpapagupit ka. Okay? Pero yung bubunutin mo siya, aalisin mo siya, sasadyain mo. Hindi pa naman ngayon, schedule ng bunutan. Okay, now alam mo na. Now I know. Alhamdulillah sa kaalaman. Sa pagputol ng kuko, Hanafiya, ang Hanafi madhab ay nagtuturo na ang pagputol ng mga kuko ay isang sunna na dapat sundin ng lahat ng Muslim. Sa mga Maliki, ayon sa Maliki School, ang pagputol ng mga kuko ay bahagi ng mga natural na gawain na itinakda ng Allah. Sa mga Shafi'i, ang Shafi'i madhab ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng regular na pagputol ng mga kuko para sa kalinisan. Okay? At sa Hanbali tradition, ang pagputol ng mga kuko ay iniugnay sa overall na kalinisan ng katawan. So, ang pagkakaisa ng lahat ng pangunahing madhab ay nagpapakita ng walang duda na kahalagahan ng gawain ito sa Islamic jurisprudence. Okay, yan ang tinatawag na ijma. Uy, mga Shia yung nandun na. Okay. Okay. Section 5 tayo, paghuhugas ng mga singit ng daliri. You know, ito yung tinatawag na barajim. Barajim. So, inirekomenda. Okay? So, ang paghuhugas ng mga barajim o sa mga singit ng kasukasuan ng daliri ay isa sa pang mahalagang aspeto ng kalinisan na madalas na napabayaan. Ang mga lugar na ito ay madalas na nagiging tirahan ng dumi at saka bakterya. You know? So, inirekomenda, uling sa mga kapal sa panampalataya Islam, barajim ang mga tupi ng daliri na pagkaisahan ng pagiging kanais-nais nito. Mustahab. So, ang paghuhugas ng mga barajim, mga singit ng kasukasuan o maliit na tupi ng daliri kung saan naipon ang dumi. Now, speaking of barajim, mga kapatid, no, ang salitang barajim ay maraming burjuma. Ang plural form ay burjuma. At ito, ang barajim plural form, ang singular is burjuma. At ito ang mga bukol at kasukasuan ng mga daliri. Ang tawag dyan is ito. Ito ba? Ayan. Ang tawag dyan is, pag singular, doon noon sa mangka. At of course, merong dyan, ang barajim kasi, walang duda, kapag lagi itong kung saan gumagapang yung mga kamay natin, di ba? Ay mga nandyan sumisingit yung mga mikrobyo at hindi nakikita ng mata, ngunit maaring magdulot ng sakit o infection. At ito lang, di ba? Kaya nga, di ba, recommended sa atin na maghugas bago tayo matulog. Kasi kung saan-saan natin, pinapasok. After na patulog, bago tayo magwudu, ay nirecommended sa atin na maghugas ng ating kamay. Diba? At kabilang sa sunna sa paghugas ng kamay ay ang mga kasukasuan.
Ano po? Anong tanong? Wala ka sa ayos ka talaga. Okay? So, patunay mula sa sunna, mga kapatid. Mula kay Aisha radhiyallahu anha, yun pa rin ang hadith, no? Ashamil al-fitra, wagasul barajim, kabilang dito yung tinatawag na binanggit yung barajim. So, yun pa rin yung ano. Kaya nga't yung particular na pagbanggit ng paghugas sa mga barajim, sa hadith na ito, ay nagpapakita ng Prophet Sallam ay binigyang pansin ng mga detalyadong aspeto ng kalinisan na maaaring hindi natin naiisip. Ito ay bahagi ng katawan. So, ganun ang Islam, very complete at napaka-details, pati ang pinakikialaman. Then, walang duda ito ay consensus, no? Ayan. O, sabi ni Imam Nawawi, okay. So, yan yung mga, kumbaga, notes na madagdag mga kapatid sa palabalatay. Sabi ko na, kasi bibigyan ko kayo naman yan sa group. Inshallah. Gusto nyo? Parang wala, parang ayaw nyo Then, let's pangpito tayo, pagbunot ng balahibo sa kilikili. Ayan ang gusto ni Pantas. Hindi niyo alam ang Arabic sa kilikili? Ha? Kahit sa mga kulikwel na Arabic, sa mga kanto-kanto. Wala ko naririnig ko sa alaga ko. Ano? Okay, ang Arabic is ibyotto. 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 You know? Al-ibyotto. You know? So, ang ibyotto na ang ba ay sakin, ay dalawang paraan ang paggamit dito. Pwedeng panlalaki at saka pwedeng tinatawag na pambabae. Kaya pwedeng sabihin na ibtun hasan o ibtun hasana. Okay? Ito ay tinatawag na sunna mga kapatid. So, sunna, ang pagbunot ng balahibo sa kilikili ay hindi obligasyon, ngunit isang sunna na nagdudulot ng spiritual at physical na benepisyo. At ito ay ano yung patunay? Wala sa sunna, same hadith din. Sa hadith ng Abu Hurairah, nabanggit yung tanatang mula sa 5 ay ang natful abapa. Ang pagbunot ng buhok sa kilikili. Sa hadith ni Mani Aisha, same. Mula sa 10, natful ibot po. 10 ang kabilang sa fitra, ang pagbunot ng buhok sa kilikili. So parehas. You know? Natfu. Ang natf, mga kapatid, ito ay ang pagbunot, ha? Okay. Abap at ibot. So, ang dalawang hadith na ito ay nagbibigay ng consistent na mensahe tungkol sa kahalaga ng pagbunot ng balahibo sa kilikili. So, ang pagkakaroon ng dalawang hiwalay na source ay sa ang paraan ng pag-alis ng balahibo sa kilikili. Ano ba yung paraan? Bunot ba o ahit? Okay, ang pag-alis ng balahibo sa kilikili sa pamamagitan ng paghila o pagbunot ay sunna. Ang pagbunot o paghila, ito yung tinatawag na sunna. Ngunit kung ito ay inalis sa pamamagitan ng pag-ahit o paggamit ng pampaputi o pampawala o tanur sa Arabic, sa atin wax, na kung tawagin, ito ay, o laser o anuman, ito ay walang problema mga kapatid. Okay, ito ay pinapahintulutan at natutupad pa rin ang diwa ng sunna. Okay, ang yung nura sa mga Arab, ito yung ginagamit na para siyang ano ba? Para siya kumbaga sa arsenic sa English term, parang medisina siya na pampapatay. O, parang lason siya na kapag pampalagas. So yun. So walang problema na isa ka to pa rin tinatawag na sunna. Ito ay pinapahintulutan at natutupad pa rin ang diwa ng sunna. Gayunpaman, ang paghila ang higit na mainam. Ito ay napagkaisa ng 4 na madhab, Hanafiya, Maliki, Shafi'i, at saka Hanbali. Okay? So yun nura, ayun ang nura. Ang ibig sabihin ng nura, yun yung tinatawag. So ang pagkakaroon ng iba't ibang opsyon ay nagpapakita ng flexibility ng Islam sa practical na aspeto ng buhay habang pinapanatili pa rin ang core principle ng kalinisan.
Ayan, mga patunay as sa flexibility ng paraan mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallam. Ayan, sa hadith ni binanggit dito ang propeta sa pagkakaiba ng paraan, not pagbunot para sa kilikili at halq pag-ahit para sa ari. Okay? Kasala na ba? Okay. Dan pa lang, di ba? Okay, tapusin natin. Ito yan. So, pangunahing layunin mga kapatid. So, dito, ang paraan ng pagtanggal ng buhok sa ari, kaya nga sa hadith, ang pagdaan sa pag-ari ang pinag-usapan, yan ay istihdad, pag-ahit. Yun ang pinakamainam kapag ari ang pinag-usapan. Pag-ahit, samantala sa kilikili ay ang pagbunot. You know? So, yun. So, Allah wa nabisas, wa nakabihamdik, asyadu la ilaha ilan, sabirka wa tubo, like. Ang pagbunot, poler ang ganyan. Ha? Lisa, nakakaitim yun.